Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2422. Nang makita niya iyon, tumawa si Donahue habang nakatingala sa langit. Sa wakas, nakaganti na ako. Wala na si Rama, sumunod na si Daryl. Ang Donahue ay hindi kapanipaniwala na tuwa at nasa sabik. Humarap siya at yumuko ng mga kamao na magkakasama sa amastan. Salamat sa iyong tulong, Colum. Pagkatapos, tumalon siya sa langit at umalis. Nabilas siyang nawala sa paningin ng lahat. Ang mga mandirigma ng Wild Wolves clan ay nakalok ang kanilang mga mata sa tanaw ng kanyang pag-alis, at lahat sila ay inis. Gaano kabastusan ang taong ito, tinulungan lamang siya ng kagalang-galang na anak, at umalis siya na may isang simpleng salita lamang ng pasasalamat. Akala nila, kagalang-galang na anak, susundan ba natin siya? Tinanong ng pinuno ng Wild Wolves clan si Amastan. Si Amastan ay tumingin ng malapitan sa direksyon na iniwan ni Donahue. Maingat niyang pinag-isipan ito, saka umiling at sinabi, hindi na kailangan. Napaka makapangyarihan niya, kaya hindi tayo dapat makagawa ng mga kalaban sa kanya. Maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa atin sa hinaharap. Opo, Ginoo, sagot ng pinuno. Pagkatapos, tumingin siya kay Rama, na nawalan ng hininga at nakahiga na patay di kalayuan. Itong isa hindi naghihintay na matapos siya sa pagsasalita. Malamig na sinabi ni Amastan, putulin mo ang kanyang ulo. Maghintay hanggang sa labanan namin ang siyam na mga kontinente, pagkatapos ay isasabit namin ito sa talim ng mandirigma sa unahan. Ipaalam sa mga tao mula sa siyam na kontinente na kung paano sila magtatapos kung pipiliin nilang labanan ang tribo ng Raksesa. Opo, Ginoo, sigaw ng mga mandirigma. Pagkatapos, ilang Wild Wolves clan mandirigma ang pinutol ang ulo ni Rama at bumalik kasama si Amastan sa base camp ng Raksesa. Nang makarating sila sa base camp, isang magandang anino ang tumayo sa pasukan ng kampo. Ang mukha niyang matalino at maganda ay mukhang nag-alala. Pangalawang kapatid, si Natalie Celtic iyon. Nagulat at natuwa si Amastan nang makita niya si Natalie. Mabilis siyang lumakad at tinignan siya pataas at baba habang sinasabi, "Little sister, ayos ka lang, paano ka nakabalik?" Ang totoo, natitiyak ni Amastan na kapag nahuli si Natalie ng mas maaga, siya ay nasa malaking kaguluhan at hindi nababalik ng buhay. Pinahirapan ng tribo ng Raksesa ang kanilang mga refugee ng malupit, kaya naisip niya na ang siyam na kontinente ay tretuhin ang kanilang mga refugee na katulad din sa kanila. Kahit na si Natalie ay isang ginang, ang mabuting panig niyon ay isang sikat na babaeng warlord sa gitna ng tribo ng Raksesa. Si Amastan ay magiging mas malakas sa kanyang tulong. Hindi sanay si Natalie sa pag-aalala ni Amastan. Ang totoo ay palaging talagang mayabang si Amastan, at napakabihirang pag-aalaga niya sa kanya. Muling naisip ni Natalie at inilagay ang kanyang ulo. Pinalaya ako. Mukha talagang nahihiya siya sa sinabi niya. Ang tribo ng Raksesa ay talagang malakas at matigas ang ulo. Mas gugustuhin nilang mamatay kaysa madakip bilang mga bilanggo. Hindi lamang si Natalie ang dinakip bilang isang bilanggo, ngunit siya ay pinakawalan din. Kung may malaman man, mapahiya ang buong tribo ng Raksesa. Natigilan si Amastan nang ang kanyang masamang mukha ay naging maitim at malamig. Naisip niya na nakatakas at bumalik ang kanyang maliit na kapatid na babae. Tinatanggap pa sana iyon sa kanya. Gayunpaman, ang pagkaalam na siya ay pinalaya ay isang kahihiyan sa buong tribo ng Raksesa. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Amastan, nadama pa ni Natalie ang kahihiyan sa kanyang puso. Gayunpaman, nang maalala niya ang pag-uusap nila ni Daryl kanina, nagpatuloy siyang magsalita ng marahan, "Pangalawang kapatid, nasaan si Big Brother? May isang bagay na kailangan kong pag-usapan sa kanya." Kagagaling lamang ni Amastan, at hindi pa niya alam na namatay si Alaric. Kuya, palihim na ngumisi si Amastan ngunit nagkunwaring malungkot. "Little sister, Big Brother, namatay siya." Seryosong sinaktan siya ni Daryl. At nawala ang maraming dugo nang marinig niya iyon, nanginginig ang katawan ni Natalie habang umuurong paatros. Siya ay nasa ganap na hindi paniniwala. Patay na si Big Brother, imposible yan.
Hindi ito maaaring maging totoo. Matapos mawala si Itay, ang huling pag-asa ng buong tribo ay kay Big Brother. Paano nangyari sa kanya little sister? Alam kong malungkot ka, ngunit ito ang totoo. Bumantong hininga si Amastan at ipinatong ang kamay sa balikat ni Natalie. Huwag kang mag-alala. Kahit nawala na sina Father at Big Brother, protektahan pa rin kita. Tumango si Natalie. Gayunpaman, hindi niya ito natiis at umiyak ng malakas nang mahulog siya sa mga braso ni Amastan. Kabanata 2423. O sige, ayos lang. Si Amastan ay matigang aliw sa kanya. Little sister, paano ka napalaya gayon din? Anong mahalagang bagay ang kailangan mong talakayin? Pinunasan ni Natalie ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Namumula pa rin ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa paligid at sinabi, "Pangalawang kapatid, mag-usap tayo sa loob ng tent." Pinangunahan niya ang daan patungo sa pangunahing tent. Si Daryl na mayroong suporta ng isang dragon, ay hindi maririnig ng tribo ng Rakshasa upang maiwasan ang hindi kinakailangang takot. Kinumo ni Amastan ang kanyang mga mata at sumunod sa likuran niya. Nang nasa loob na ng tent, huminga ng malalim si Natalie at seryoso ang hitsura. Pangalawang kapatid, alam mo bang may mga dragon sa Siyam na kontinente? Nang marinig niya iyon, natigilan agad si Amastan. Ibinahagi ni Natalie sa kanya ang pag-uusap nila ni Daryl ng detalyado. Sa sandaling iyon, nag-isip ulit si Amastan. Hindi niya mapigil ang tumawa nang sinabi niya, "Haha, little sister, ikaw ay inosente. Tinatakot lang kita ni Daryl. Kung ang mga dragon ay nasa Siyam na mga kontinente, ilalabas na nila ang mga ito noong nakaraan nang tumawid kami sa Chaotec Mountain Range. Kaya bakit sila maghihintay hanggang ngayon? Naging mademonyo ang mukha niya. Ang Siyam na kontinente ay sanhi ng pagkawala ni Itay at pagkamatay ni Big Brother. Dapat tayong maghayganti. Maghahanda ako para sa labanan." Tinadtad ko lang ang ulo ng isang mataas na antas na monghe mula sa Temple of Enchanted Retreat. Ngayon ang pinakamainam na oras upang magamit ito upang mapahamak ang kalagayan ng Siyam na kontinente ng kontinente. Agad na nagbago ang mukha ni Natalie, at sinabi niyang nag-aalala, "Pangalawang kapatid, hindi ba ito medyo walang ingat? Parang hindi nagsisinungaling si Daryl. Bukod, mayroon si Big Brother." Si Amastan ay mabilis na lumakad palayo upang tipunin ang hukbo bago niya matapos ang pagsasalita. Nang makita niya iyon, sobrang kinabahan si Natalie na tinapakan ang paa. Samantala, nakaupo si Daryl sa gitna ng isang tent ng hukbo sa Siyam na kontinente, na tumitingin sa isang mapa. Pinag-aaralan niya ang lupain sa paligid ng Chaotec Mountain Range. Ang parehong partido ay nasa isang standoff, at iyon ay hindi mabuti para sa Siyam na kontinente. Lubhang nais ni Daryl na simulan ang pag-atake, ngunit hindi niya naintindihan ng mabuti ang lupain ng lugar na iyon, kaya kailangan niyang pag-aralan itong mabuti. Walang pag-unlad sa kabila ng pagsasaliksik sa ilang oras. Talagang nabigo si Daryl. Hindi niya alam ang sitwasyon ni Rama at ng kanyang alagad, na umalis ng madaling araw sa teritoryo ng tribo ng Rakshasa upang suriin ang lugar. Sectmaster Darby, may boses na sumigaw bigla mula sa labas. Pagkatapos, nakita ang isang figure na nagmamadali. Ang buong katawan niya ay nabalot ng dugo, at mukhang mahina ang mukha. Ito ay ang Donahue. Nagulat si Daryl nang makita si Donahue sa kondisyong ito. "Young Master Vicara, anong nangyari?" "Sectmaster Darby." Lumuhod si Donahue sa lupa, umiiyak ng hindi mapigilan. "Nang suriin namin ni Master ang kalagayan ng teritoryo ng tribo ng Rakshasa, hindi nila sinasadya. Inatake nila kami. Pinatay nila si Master." "Sectmaster Darby, dapat kang maghayganti para sa aking master." Si Donahue ay mukhang galit at malungkot, ngunit nakangisi siya sa kanyang puso. Matapos patayin ni Donahue si Rama, dapat na tumakbo siya sa malayo hanggat maaari. Gayunpaman, upang makuha ang Dragon Ball mula kay Daryl, siya ay nagsapalaran at bumalik. Sa paglalakbay pabalik, nakabuo ng isang plano si Donahue. Magsisinungaling siya na pinatay ng tribo ng Rakshasa si Rama. Walang sinuman sa Siyam na kontinente ang makakaalam ng katotohanan dahil namatay si Rama. Nang marinig niya ang balitang iyon, pakiramdam ni Daryl ay parang tinamaan siya ng kidlat. Laking gulat niya nang umatras ng ilang hakbang. Galit na galit pa siya at nasalanta. Si Master Rama, ang kasumpa-sumpa na Buddhist monk, ay patay na naisip niya.
Sa sandaling iyon, nang mabalitaan nila ang kaguluhan sa kampo ng mga hukbo, sumugod sina Chester, Yvette, Quincy, at Dax upang tipunin sila. Nagulat ang lahat nang makita ang nangyari sa harap nila. Kabanata 2424. Daryl, anong nangyayari, tanong ni Chester. Hindi niya maiwasang tumingin kay Donahue, na mukhang wasak. Buntong hininga, huminga ng malalim si Daryl habang sinabi niya sa labis na kalungkutan, pinatay ng tribo ng Raksasa si Master Rama. Ang buong kampo ng hukbo ay sumabog sa galit nang marinig iyon. Ano, Master Rama ang hanggal na tribo ng Raksasa? Si Master Rama ay isang mabait na tao, paano naging malupit ang tribo ng Raksasa? Sa sandaling iyon, lahat ng nasa kampo ng hukbo ay galit na galit, maliban kay Zhangju na nakatayo sa kanto. Mukha siyang kalmado ngunit hindi nagpakita ng anumang emosyon. Habang nagbubulungan ang lahat, nakatayo roon si Daryl at mukhang kakilakilabot. Hindi yan tama. Pinakawalan ko si Natalie, at nangako siya sa akin bago siya umalis na payuhan niya ang kanyang dalawang kapatid na magkasundo sa siyam na kontinente. Bakit ginawa pa iyon ng tribo ng Raksasa, naisip niya? May pag-aalinlangan, hindi mapigilan ni Daryl na bamulong, maaaring hindi pa rin bumalik si Natalie sa kampo ng Raksasa at hindi pa niya na ibabalik. Ang balita napakalambing ng boses ni Daryl, ngunit maririnig siya ng lahat. Sa sandaling iyon, ang tingin ng lahat ay nakarating kay Daryl. Daryl, anong sinabi mo, pinakawalan mo si Natalie? Si Quincy ang unang nakabalik ang kanyang saloobin sa pagtatanong niya, nakunot ang kanyang mga mata. Tumango si Daryl. Sa sandaling iyon, magulo ang buong kampo ng hukbo. Daryl, baliw ka siguro. Bakit mo pinakawalan ng babaeng yun, anak siya ng Raksasa King? Ang tribo ng Raksasa ay malupit at gustong pumatay, at pinakawalan mo siya. Hindi ba magdudulot iyon ng mas maraming pinsala, Sect Master? Nagkamali ka. Sunod-sunod na nagsasalita ang lahat, sinisisi si Daryl. Si Yvette ay matalino at matalino, kaya nahulaan niya ang nangyayari. Tumingin siya kay Daryl at tinanong, Daryl, mayroon ka bang kasunduan kasama si Natalie? Si Daryl ay napabuntong hininga ng maluwag at tumango habang sinabi, tama iyan. Pinangako niya sa akin na tutulong siyang kumbansihin ang kanyang mga kapatid na makipag-usap sa kapayapaan sa siyam na kontinente. Mas kilala ako ni Yvette, naisip niya. Nang marinig niya iyon, walang imak na tumango si Yvette, mahigpit na nakalok ang kanyang magagandang alis. Ang tribo ng Raksasa ay mga makapangyarihang tao. Dahil pumayag siya, hindi kanya sinungaling. Kung iyon ang kaso, marahil ay hindi na nakabalik si Natalie nang napatay si Master Rama, o baka. Habang sinabi niya iyon, walang malay na tumingin si Yvette kay Donahue. Tumigil siya, bagaman nais niyang magsalita. Nais sabihin ni Yvette na baka nagsisinungaling ang alagad ni Rama. Gayunpaman, kung sinabi niya iyon, magiging sanhi ito ng maraming mga salungatan. Bukod, wala siyang anumang katibayan, kaya itinago lang niya sa sarili. Naghinala siya kay Donahue nang bumalik siyang mag-isa. Gayunpaman, wala pa siyang katibayan. Pinisil ni Daryl ang kanyang mga mata nang mapansin niyang nakatuon si Yvette sa Donahue. Ano ang ibig sabihin ni Yvette? Nagdududa ba siya kay Young Master Vic? Siya ay nagtaka. Bang! Sa sandaling iyon, isang malakas na putok ang nagmula sa labas. Pagkatapos, ang tunog ng hindi kapani-paniwalang mga dagandong ay nagulat sa langit at lupa. Natigilan ang lahat. Sa sandaling iyon, isang sundalo ang tumakbo at sumigaw, Sect Master Darby, masama ito. Inaatake tayo ng tribo ng Raksasa, nandito sila. Nang marinig iyon, lahat ay hindi kapani-paniwala na nagulat at galit na galit. Iniisip lamang nila na maghiganti para kay Master, at ang tribo ng Raksasa ay nagsisingil na sa kanila. Kabanata 2425. Nanigas ang mukha ni Daryl at sumigaw siya, magmadali, lahat ng mga sundalo ay nagtitipon at naghahanda upang harapin ang kalaban. Mabilis siyang lumabas ng tent habang si Chester at ang iba ay sumunod agad sa likuran niya. Kapag nasa labas, ang malaking hukbo ay mabilis na nagtipon at sinundan si Daryl palabas ng base camp. Galit at nagulat ang lahat nang makita ang nasa harapan nila. Nakita nila ang 1,000,000 engranding sundalo ng Raksasa na nagmarcha patungo sa kanila. Ang kanilang pinuno ay nakasuot ng isang itim na katad na hayop, malambot na nakasuot, at may hawak na isang puting talam na mahabang talam sa kanyang kamay, na pinakawala ng isang malakas na pagpatay ng aura.
Si Amastan iyon. Sa likod ng Amastan ay si Natalie. Sa pagkakataong iyon, ang paningin ni Daryl ay nakakandado kay Natalie habang sumisigaw, "Princess Natalie, bakit ka sumalungat sa iyong salita nang nagkasundo tayo? Bakit mo hinayaan ang iyong tribo na pumatay kay Master Rama?" na mula si Natalie habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili. "Wala akong kaalam-alam dyan," pinutol ni Amastan si Natalie bago siya matapos sa pagsasalita. "Daryl, bastard ka. Una, ikaw ang sanhi ng pagkamatay ng aking kapatid na lalaki, tapos binubuli mo ang kapatid kong walang muwang. Ngayon, sisirain ko ang base camp ng Siyam na Kontinente. Putulin ko ang iyong ulo bilang paghihiganti sa aking kapatid." Umungol siya, pulang-pula ang mga mata habang nakatingin kay Daryl. Paghiganti para sa panganay na kagalang-galang na anak. 1,000,000 Raksay sa engranding sundalo ang sumigaw ng sama-sama, gulat ng kanilang tinig ang bundok at ang ilog. "Ano iyon?" Pinisil ni Daryl ang kanyang noo, at tiningnan niya si Amastan na nagtataka. "Ano ang sinabi mo?" "Ako ang nagdulot ng pagkamatay ng iyong kapatid." Humakbang si Dax at tinuro si Amastan habang sumisigaw. "Ikaw na walang utong na tanga, anong katibayan ang sasabihin mong pinatay ni Daryl ang iyong kapatid?" "Patuloy mong sinasabi na ang aming mga tao ay kasuklam-suklam at masama. Sa nakikita ko, ang tribo ng Raksasa ay hindi mas mahusay. Ang iyong pagpayag na ilagay ang sisihin sa mga inosenteng tao ay isang bagay na hindi namin magagawang maitugma sa iyo." Habang nagsasalita siya, lahat ng mga mandirigma ng Siyam na mga kontinente ay nagkasundo na nagkakaisa. Sinabi ng tribo ng Raksasa na tuso tayo, ngunit ang totoo ay mahusay sila sa pag-frame ng iba. Ang mga ito ay ligaw at walang utak. Hindi dapat magambala sa sinabi nila. Gumanti ang lahat habang si Amastan ay mukhang galit at malupit. Ang sumunod na segundo, itinuro ni Amastan ang kanyang puting talam na mahabang talam kay Daryl at sinabi, "Daryl, hindi ka makakatakas mula sa pagiging responsable sa pagkamatay ng aking nakatatandang kapatid. Hindi sana siya damyugo hanggang sa mamatay kung hindi mo sanhi ang kanyang pinsala. Gayon din, nagsinungaling ka sa aking maliit na kapatid na babae na mayroon kang isang dragon at nais mong magkaroon ng pakikipag-usap sa kapayapaan." Ang tribo ng Raksasa mangarap pa. Habang nagsasalita siya, mukhang malaswa ang mukha ni Amastan. "Walang mapag-uusapan pagdating sa mga taong katulad mo. Gayunpaman, bago namin simulan ang labanan, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng isang regalo." Kinaweyan niya ang kanyang kamay, at isang mandirigmang Raksasa ang gamulong isang bungo mula sa kanyang mahabang talam at itinapon ito sa lupa sa pagitan ng dalawang panig. Ito ay ang bungo ni Rama. Sa sandaling iyon, lahat ng mandirigma ng Siyam na Kontinente ay galit na galit, at ang kanilang galit ay kumukulo. Nakita nila na ang bungo ni Rama ay may ilang dosenang sugat. Ito ay halata na siya ay terrified atake kapag siya ay buhay. Kapwa kinuha ang kanyang mga mata. Nang walang pag-aalinlangan, iyon ang ginawa ng tribo ng Raksasa matapos nilang putulin ang kanyang ulo. Ang isang mataas na antas na monghe ng Budismo, isang tagasunod ng paniniwala ni Bodhidharma, ay nagbabantay sa Chaotek Mountain Range at nag-ambag ng napakarami sa Siyam na mga kontinente na namatay ng labis. Ang mga mata ng bawat isa ay pulang dugo sa galit. Basag, basag, basag. Ang mga mata ni Daryl ay nagniningning sa galit habang nakakuyom ng kamao hanggang sa pumutok ang mga buto. Galit na galit din sina Dax at Chester. Sa sandaling iyon, sinabi ni Donahue mula sa gitna ng karamihan ng tao, na galit at malungkot, "Guro, tribo ng Raksasa, papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat." Sumisigaw lang si Donahue, ngunit hindi siya nag-charge. Si Donahue ay natuwa sa kanyang puso nang makita niya ang Raksasa Grand Army na umaatake sa kanila. Labis niyang hiling na ang parehong partido ay malubhang masugitan, kaya bakit siya sasali sa kanila? Malakas siyang umungal sa balak na ganyakan si Daryl at ang lahat sa galit upang mawala ang kanilang lohikal na pag-iisip. Inilabas ni Dax ang kanyang dobleng palakol at umungol, "Mga mandirigma, patayin ang lahat. Patayin para sa aming pamilya at para kay Master Rama." Pagkatapos niyang magsalita, si Dax ay tulad ng isang mabangis na tigre at sinisingil sa engranding hukbo ng Raksasa. Kabanata 2426. Paghiganti kay Master Rama. Ipagtanggol ang Siyam na Kontinente. Patayin. Kinuyam ni Chester ang kamao nang makita niyang tinadtad ang ulo ni Rama. Nag-aalab ang galit niya.
Napakaraming nagawa ni Master Rama para sa siyam na mga kontinente, ngunit nagkaroon siya ng napakasindek na kamatayan. Sino ang hindi magagalit patayin? Ang dakilang hukbo ng siyam na kontinente ay umugang ng malakas na umiling sa langit. Tulad ng isang malaking alon ng alon, sumugod sila patungo sa mga tropa ng kaaway. Pulang-pula ang kanilang mga mata at handa ng pumatay. Sumunod din sa likuran sina Yvette at Quincy, na pula ang mga mata. Tumawa si Amastan habang nakatingala sa langit nang makita ang siyam na kontinente na kumilos sa labanan. Parang baliw ang mga mata niya. Isang grupo lamang ng mga natalo sa douchebag. Lilipulin ko kayong lahat minsan at para sa lahat. Tinaas niya ang kanyang kamay at kumaway sa isang kilos ng pagsingil. Ang isang nakamamatay na dagandong ay sumabog mula sa hukbo ng Raksasa nang sila ay pumasok sa isang matinding labanan sa siyam na mga kontinente. Nagpatuloy ang kanilang mga sigawan habang umuusad ang labanan. Ang mga tao ay nahulog sa lupa, at ang lupa ay napuno ng pulang dugo. Nang makita iyon ni Donahue habang siya ay nakatayo sa gilid ng battlefield, ang kanyang puso ay nasa sabik ng labis. Haha, away. Maaaring mahulog ang magkabilang panig mula sa matinding pinsala. Bang! Bang! Sa oras na iyon, ilang gigantic monsters mula sa Raksasa Grand Army ang yumunig sa lupa sa bawat hakbang na kanilang ginagawa habang sumali sila sa battlefield. Pula ang mga mata ni Daryl habang patuloy na kumukulo ang kanyang galit sa kanyang katawan at tumaas. Nakita niya na ang engranding hukbo ng Raksasa ay labis na mabangis, lalo na sa tulong ng gigantic monsters. Marami sa siyam na sundalo ng mga kontinente ay namatay o nasugatan. Pinatay mo si Master Rama, sinalakay ang aking tinubuang bayan, lahat kayo dapat mamatay. Malamig na sabi ni Daryl. Pagkatapos, lumukso siya ng 1,000 metro sa kalangitan sa mga layer ng mga ulap at itinaas ang parehong mga kamay niya. Immortal Energy Palm. Umungol siya habang sinuntok ang dalawang gigantic monsters. Ang pagkamatay ni Rama ay nagdulot ng matinding sakit sa puso ni Daryl. Sa parehong oras, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pakalmihan ang kanyang sarili. Alam niya na ang pinakadakilang banta mula sa engranding hukbo ng Raksasa ay ang gigantic monsters. Ang Raksasa Grand Army ay orihinal na mayroong 10 gigantic monsters, ngunit 5 ang napatay, at may 5 natitira pa. Kailangan lang niyang patayin ang 5 gigantic monsters na iyon, at ang siyam na kontinente ay makakakuha ng kalamangan sa labanan. Tungkol sa mabangis na hayop ng hukbo na binanggit ni Natalie, naroon pa rin sila sa Chaotic Mountain Range, at hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanila sa ngayon. Bang! Narinig ang isang malakas na ugoy ng lupa na tigang. Isang hindi kapani-paniwalang malaking anino ng palad ang sumaklaw sa dalawa sa mga gigantic beasts. Bang! Bang! Isang sumisindek na enerhiya ang sumabog habang ang dalawang gigantic beasts ay umuungal. Pagkatapos, pareho silang bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, marami sa mga mandirigma ng tropa ng Raksasa tribe ay walang imok nang masaksihan nila iyon. Mukha silang natigilan. Napakasindek ng kapangyarihan ni Daryl, 2 araw na ang nakakalipas. Maaari lamang niyang pumatay ng isang gigantic monster, ngunit ngayon ay maaari na niyang pumatay ng pareho. Naisip ng tribo ng Raksasa. Hindi pa rin nila alam na ginamit ni Daryl ang lahat ng kanyang lakas dahil sa kung anong pagkasira niya sa pagkamatay ni Rama. Si Natalie, na hindi malayo, ay tumingin ng maigi kay Daryl sa hangin at hindi makapagsalita ng isang salita. Napakalakas na lakas at kagitingan. Walang ibang tao na kagaya niya sa buong mundo. Hindi ko nagawang kumbensihin ang aking pangalawang kapatid, maniniwala pa ba si Daryl sa akin, siya ay nagtaka. Sa kabilang dulo ng battlefield, ang mukha ni Amastan ay mukhang kakilakilabot nang makita niyang pinatay ni Daryl ang dalawa sa kanyang gigantic beast na may 1 hit lang. Kabanata 2427. Wild Wolves Clan, atake ngayon. Itinaas ni Amastan ang malatalim na mahabang talam at umungal. Oo! Ang tunog ng mga lobo na alulong ay nagmula sa malaking hukbo ng tribo ng Raksasa. Pagkatapos, 10,000 mga tropa na nakasakay sa mga itim na lobo ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang lahat sa kanila ay nakaitim na nakasuot, may hawak na may kantab na mga maliliit na machete, at mayroong isang nakakatakot na aura. Ito ay ang Wild Wolves Clan.
Maraming mga sundalo ng Siyam na kontinente ang hindi kapani-paniwalang natigilan. Hindi nila maiwasang magsimulang magkaroon ng takot na bumuo sa kanilang mga puso. Nakita nila na ang mga lobo ng Wild Wolves Clan ay higit sa 2 metro ang taas, at ang kanilang mga katawan ay doble ang laki ng isang ordinaryong lobo sa Siyam na kontinente. Ang kanilang madugong mga mata at matalas na pangil ay mukhang kinikilabutan. Ang Wild Wolves Clan ay kasing bilis ng hangin, at sa isang kisap mata, nakarating sila sa harap ng Siyam na sundalong kontinente. Bago pa maipa ng mga sundalo ng Siyam na kontinente ang kanilang mga saloobin, sila ay sinugod na sa sahig ng mga gutom na lobo ng Wild Wolf Clan, at ang kanilang lalamunan ay nakagat. Sa isang iglap lang ng mata, ilang libong mga sundalo ang nahulog sa isang tumpok ng dugo. Gulat at galit na galit si Daryl nang makita iyon. Bago pa siya makapag-isip ng malayo, inilabas niya ang Dragon Ball. Pinapagana niya ang kanyang panloob na enerhiya sa pagtatangkang buhayin ang enerhiya ng Dragon Ball. Alam niyang ang kayamanan na binabantayan ng Shimaki Clan ay hindi pa rin matagpuan. Sa makatuwid, walang paraan na maibabalik niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa Dragon Ball. Gayunpaman, tiwala siya na ang enerhiya mula sa Dragon Ball ay magdudulot ng ilang takot sa tribo ng Raksasa. Umungal. Sa pagkakataong iyon, maraming tao ang natigilan nang makita nila ang maliwanag na nagniningning na sinag na sumabog mula sa Dragon Ball. Pagkatapos, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nagsimulang magtipon patungo sa Dragon Ball, na sinundan ng isang maliwanag, malakas na ugong ng dragon. Sa wakas, isang malaking dragon ang lumitaw sa hangin. Ang dragon ay may ilang daang metro ang haba at nabuo lamang mula sa espiritual na enerhiya ng langit at apuyan. Gayunpaman, ito ay eksaktong itsura ng isang tunay na dragon kapag lumilipad ito. Ang bawat tao'y ay masindak kapag nakita nila ang malaking dragon. Umungal. Binuksan ng malaking dragon ang kanyang malaking bibig at malakas na umungol sa ibang pagkakataon. Sa isang iglap, ang malakas na aura mula sa makadiyos na hayop ay pumuno sa mundo. Ang lahat ng mga gutom na lobo mula sa Wild Wolves Clan ay nakita na gumagapang sa lupa dahil hindi nila punang ahas na ilipat ang isang kalamnan. Bagaman ang malaking dragon ay isang ilusyon lamang, ang aura na sumabog mula sa makadiyos na hayop ay isang bagay na hindi kinaya ng mga gutom na lobo. Nang makita niya iyon, labis na nasasabik si Dax. Muling nagtamo ng kumpiyansa ang Siyam na hukbo ng Siyam na kontinente. Patayin. Ang engranding hukbo ng Siyam na kontinente ay malakas at tiwala sa kanilang paglansad ng isa pang pag-atake. Maraming mga mandirigma ng tribo ng Raksasa ang nahulog sa isang pool ng dugo sa matinding labanan. Ang kalagayan ng Wild Wolves Clan ay mas malala. Sa ilalim ng pressure ng makadiyos na hayop na aura mula sa malaking dragon, marami sa mga mandirigma ng Wild Wolves Clan ang nawala ng formation at nasugatan ng malapitan sa isang mata. Umatras utos ni Amastan habang ikinakaway ang kamay. Napatingin siya sa battlefield, mukhang kakilakilabot. Si Dax at ang iba pa ay nakatuon sa pagpatay sa kanilang mga kaaway at nagpatuloy sa pag-atake. Hindi sila pinigilan ni Daryl. Ang dakilang hukbo ng Siyam na kontinente ay nagpatuloy sa pag-atake at hinabol ang kanilang mga kaaway ng higit sa 100 kilometro. Pinatay nila ang libu-libong mga mandirigma ng Raksasa bago sila tuluyang bumalik kasama ang bungo ni Rama sa base camp. Makalipas ang kalahating oras, nakaupo si Daryl na may malungkot na mukha sa kampo ng militar. Pinalibutan siya ng mga tao ng katahimikan at hindi nagsalita. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran ng kampo ng militar ay nakalulungkot. Nauna rito, nagawa ni Daryl na magpadala ng isang tao upang hanapin ang bangkay ni Rama, at sabay nilang inilibing ang kanyang bungo. Ang lahat ng kinakailangang gawin ay nagawa na, ngunit ang lahat ay nakaramdam pa rin ng kilabot sa kanilang puso. Sa wakas, nabalik ang pag-iisip ni Daryl. Tumingin siya sa paligid at mahinahon na sinabi, napagpasyahan kong pumunta sa Coral Island ng Ruansi upang kunin ang natitirang kayamanan ni Emperor Zuan Yuan. Matapos ang labanang iyon, napagtanto niya ang kaseryosohan ng sitwasyon. Tumanggi ang Raksasa na makipagpayapaan, kaya't makikipaglaban lamang sila hanggang sa katapusan. Ang tribo ng Raksasa ay nagpadala ng Wild Wolves Clan sa araw na iyon, at pagkatapos ng isa pang 2 araw, maaari silang magpadala ng isa pang ligaw na hukbo ng mabangis na hayop. Sa ilalim ng mga pangyayaring iyon,
dapat niyang kunin agad ang natitirang kayamanan ni Emperor Zuan Yuan kaagad. Kahit na ito ay isang tunay na dragon, o anumang bagay, hindi sila maaaring antalahin ang anumang mas mahaba. Nang sinabi niya iyon, lahat ng tao doon biglang napag-usapan agad. Binaling ni Daryl ang kanyang ulo at tumingin kay Zhang Ju. Zhang Ju, kapag wala ako, dapat mong gawin ang iyong makakaya upang pamunuan ang engranding hukbo laban sa tribo ng Raksasa, maunawaan. Kabanata 2428. Oo, Sect Master Darby. Sumagot si Zhang Ju. Mukha siyang masunurin, ngunit nakaramdam siya ng pag-aalangan. Hindi na nagsalita pa si Daryl nang lumingon siya upang tumingin kay Donahue at bumantong hininga. Young Master Vicara, natatakot akong kailangan mo nang sumakay sa akin. Nang sinabi niya iyon, mahinhin talaga si Daryl. Ayon sa tradisyon ng Budismo, dapat mayroong ilang seremonya ng pagbigkas dahil namatay lamang si Master Rama. Dahil si Master Vicara ay alagad ni Rama, hindi siya maaaring umalis lamang ayon sa nais niya. Mabuti, tumango si Donahue, mukhang malungkot, ngunit lihim siyang nasa sabik. Sa wakas, nagpasya si Daryl na sumama sa Coral Island sa akin. Magkakaroon ako ng pagkakataon. Nakawin ang Dragon Ball sa kanya, naisip niya. May plano si Donahue na sa sandaling umalis siya sa siyam na kontinenteng base camp, makakahanap siya ng isang pagkakataon upang tambangan si Daryl at agawin ang Dragon Ball. Iyon ay dahil ang kayamanan ay wala na sa Coral Island, itinago na ito ni Donahue sa isang yungib sa kakahuyan na hindi kalayuan sa base camp. Paano siya pupunta sa Coral Island kasama si Daryl at isiwalat ang kanyang lihim pupunta rin kami? Tumayo ang apat na figure na may determinadong itsura sa kanilang mga mukha. Sila ang First Scope at ang kanyang tatlong kapatid. Nagtipo ng tingin ng lahat sa apat na magkakapatid. Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa at sabihin, apat na senior brothers, mangyaring huwag magpaloko. Nang marinig nila iyon, nadama ng apat na magkakapatid na ito ay hindi patas, kaya't nagsimula silang magtalo. Daryl, hindi kami naglaloko. Tama iyan. Lumaki kami sa Icefire Island. Pamilyar kami sa kapaligiran sa dagat. Mapoprotektahan namin kayong lahat. Tama iyan, paano kung ang batang Master Vicara at ikaw mismo ay nakaharap sa anumang panganib at may hindi magandang nangyari? Pagkatapos, ang aming munting kapatid na babae ay magiging isang balo. Ang apat na magkakapatid ay nakikipag-usap sa bawat isa, ang bawat isa sa kanila ay hindi nag-isip bago sila magsalita. Nang marinig nila iyon, hindi mapigilan ni Yvette na tumawa. Si Stella na nakaupo doon, tumayo bigla. Namumula siya at pinadyak ang mga paa sa galit. Maupo ka ngayon, kayong apat. Anong basura ang pinag-uusapan nyo? Lahat ang apat na senior brothers ay talagang sakit ng ulo. Paano nila masasabi na ako ay isang balo sa harap ng maraming tao? Gaano nakakahiya? Naisip niya napakamot ng ulo ang First Scope at ang kanyang mga kapatid, pakiramdam nila sila ay mali. Junior sister, wala kaming sinabing mali. Tama iyan, sinabi namin ito para sa iyong ikabubuti. Hindi ka ba mag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Daryl? Lalong namula ang mukha ni Stella, at pinadyakan ng mga paa. Huwag ka nang magsalita. Sa sandaling iyon, tumawa din si Daryl. Nakaramdam siya ng kahihiyan, ngunit siya ay natuwa din. Ang unang saklaw at ang kanyang mga kapatid ay sobrang nakakatawa. Nakaupo si Donahue doon na nakakunot ang kanyang mga kilay. Malamig na tinitigan niya ang First Scope at ang kanyang mga kapatid, galit na galit. Tiniis ko ang kahihiyan ng pananatili sa siyam na kontinente ng kampo ng napakatagal, at ngayon sa wakas ay may pagkakataon akong lumabas na mag-isa kasama si Daryl. Bakit ang mga idiots na ito ay tulad ng mga busybody? Hindi ko hahayaang magtag sila, naisip niya. Sa sandaling iyon, ang isip ni Donahue ay mabilis na umiikot, na nag-iisip ng isang paraan upang pigilan sila. Hindi mahalaga kung ano, nais niyang agawin ang Dragon Ball kay Daryl, at mahihirapan kung ang apat sa kanila ay nasa paligid. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Daryl ang apat na saklaw na magkakapatid at sinabi, apat na senior brothers, pinahahalagahan ko ang inyong mabait na pag-aalala. Ngunit, huwag kalimutan, ako ay mula sa Donghai City ng World Universe. Lumaki ako sa tabi ng dagat, magiging maayos ako sa Coral Island kasama si Young Master Vicara. Nang marinig niya iyon, hindi muna ito itinulak ng First Scope at ng kanyang mga kapatid.
Sa sandaling iyon, dahan-daang tumayo si Stella at marahang sinabi, Daryl, bakit hindi ako sumama sa inyo?